Mga kaibigan, isang oras na ang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinsay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Sobrang nangihina ka, sobrang lamig na lamig, basang-basa ka para kaming basang sisiw na nagsisiksikan sa rooftop. Sinong mag-aakala na magaganap sa syudad ng Metro Manila ang maladagat na pagbaha? Kalamidad na ikinagulat at dumurog sa puso ng sambayanang Pilipino dahil sa daan-daang bilang ng mga napinsala at namatay. Sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, pabaano ba natin ito ipagdiriwang gayong tila buong mundo ay nagluluksa sa sinapit ni Juan de la Cruz? Isa lamang ang pamilya Remolina na naging biktima ng bagyong Undoy. Bagamat mataas ang tinitirikan ng kanilang bahay sa Marikina, ito'y nilamon ng baha at winasak ang lahat ng kanilang ari-arian. At magpasa hanggang ngayon, sariwa pa din sa alaala ng mga Remolin ang delubyong halos kumitil ng kanilang buhay. Nang mga panahong yun ay wala sa kanilang tabi ang amang si Milo dahil sa trabaho. Ang hindi nila alam, nakikipaglaban din pala ito sa kamatayan. Nasabi ko, Lord, kung nasaan man siya ngayon, bahala na kayo kasi tumataas na yung tubig. Sobrang umiyak kami nila mama na nagdadasal kami pero na sobrang yung takot namin. Sa sobrang hindi namin alam kung ano yung gagawin namin, sobrang natakot kami na mabubuhay pa ba kami? Hanggang dito na lang ba kami? Mga kasama pa ba namin yung papa ko? Para na lang kami lumulutang sa bangka kasi nasa bubong na kami, naglalakad kami. Sabi ko, Lord, gabayan mo kami. Sinabi mo sa iyong mga salita na hindi mo kami pababayaan dahil kami mga anak mo. At nang mapang-abot na sa ikalawang palapag ang gumaragas ang baha, dali-dali nilang nilikas ang bahay. Bit-bit ang halos isang buwang sanggol na binalot ng kumot at plastik. Natuntun nila ang nag-iisang gusaling maaari nilang paglagakan. Kasamang halos 50 kataong nakituloy din doon, wala silang ibang opsyon kundi ang manatili at manalangin. Last na to, Lord, last na to yung bahay na to na pinuntahan namin. So please, huwag mo na pong paubutin sa rooftop yung tubig na yun. Talagang hindi pa ako ready mamatay na Lord, wag muna. Hindi na po namin inisip na kumain eh. Ang importante po talaga yung baby namin. Buong araw po kami hindi kumain. Takot na yung nararamdaman ko dahil sabi ko ito na yung wakas ng buhay namin. Kinabukasan, wala pa ding balita sa ama ni Darlene. At nang masilayan ang kahindik-hindik na sinapit ng lungsod, mas lumabo ang pagkakataong makita ang ama. Na sobrang naglalaro na talaga sa isip ko, ano nangyari sa papa ko, makakabalik pa ba siya? Nag-aalala na ako dahil siyempre madaling araw na wala pa siya. Sabi ko, bakit yung mga iba nakauwi na, yung galing sa taasan? Siya wala pa. Yung pala nabalitaan ko na lang na natrap din siya doon. Tapos muntik lang siya malunod. May nakapagsabi, sabi ko, Diyos ko, nasaan na kaya siya? Sabi ko, Lord, magparamdam naman sana siya. Tapawi ang lahat ng kalungkutan na makita nilang buhay ang ama. Habang lumalangoy siya, may kumakapit sila sa lubid. So nangyari naman sa lubid na yun, naputol siya. Marunong siya lumangoy pero hindi din kinaya kasi malakas nga yung agos. Tapos yun, nawalan siya ng malay, na nagising na lang siya, pinapump na yung dibdib niya. Ang niluluwa niya na, yung lumabas na sa kanya, putik na. Kasi nga, putik talaga yung yung baha eh. Talagang kung ako'y bibigay, sabi ko, hindi ko makikiting pamilya ko. Nagpapasalamat nga ako kay Lord na pangalong buhay na pinagay sa akin to. Thankful ako kay Lord kasi kasama namin siya na kahit yung nangyari sa kanya, hindi pa rin hinayaan ni Lord na mawala yung tatay ko, na may tatay pa rin ako ngayon. Sa gitna ng matinding pagsubok, naramdaman ng pamilya Remolin na sila'y hindi nag-iisa. Dumaloy ang iba't ibang tulong mula sa mga taong may busilak na kalooban. Sa pag-usad ng panahon, unti-unti ring iniwan ng pamilya ang bakas ng mapait na kahapon. Hindi na namin naisip na ganito, may nasira sa amin, may nawala. Importante, magsama-sama kami. Kahit wala na kaming gamit,
Alam ko naman, napapalitan din ng Panginoon yun. After nung undoy na yon, mas sobrang naging close kami. Sobrang na-appreciate ko yung papa ko na dati, hindi naman kami masyadong close. Pero ngayon, alam mo yung simpleng tawanan, simpleng kwentuhan, simpleng tawanan, sobrang napakalaking bagay sa akin. Kailangan may celebrate pa rin po yung Pasko kasi katulad po namin, kahit wala po kaming handa, importante po sama-sama kami ng araw na yun. At least doon po, alam namin masaya yung Pasko namin. Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you 24/7.